Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat at sa ating mga kapatid na nandito ngayon. Pio Gifwen. Tama ba? Pio Gifwen. Yeah. Of course, binabati ko ating Mayor Helen Benito, ang ating Vice Mayor, Vice Mayor Victor Lumao. I believe ang ating Vice Mayor na ito ay siya yung ating previous or barangay kapitan ng Barangay Kuya. No? Kuya is the boundary of Sultan Kudarat Province, at the same time boundary ng Maguindanao del Sur. So magkapit-bahay lang tayo dito. I think for how many kilometers lang? Siguro kilometers mo ang boundary. Only 5 kilometers na sa lalawigan na po kayo ng Sultan Kudarat. And see, at kung tinan po natin kung gaano kaganda ang Sultan Kudarat ngayon, kung ito kumpara sa ating minamahal na lalawigan. But ganun pa man, bago ang lahat, ipapatuloy ko muna ang ating pagbati sa ating mga samahan. Si SB Alonto Urbano. Magandang umaga. Rocky Batitaw. Jerry Datuwata. Rainer Nierbo. Kadir Kusain. Anwar Campo, Ali Mugyadid, and Antonio Amado. Alam niyo mga kapatid ko sa bayan ng sa Barangay Kuya, tama po yung sinabi ni Kapitan. Noong unang termino ko, nanalo ako rito ng ilan lang. Tama ka? In the whole history of South UP, noong unang termino ko, talo ako. Natalo ako sa South UP. Pangalawang termino ko, nanalo ako ng konti. But I believe, sa pagkakataon ngayon, sa tulong ninyo, alam ko, hindi lamang ako, ngunit pati na rin ang lokal natin kapartido, mag-landslide ngayong 2020. Tama po yung sinabi ng ating Vice Mayor kanina na ito ang kauna-unahang kong pag-apa sa bayan, sa barangay ng Kuya. Ang inyong kapitan, para sa kaalaman ng lahat, isog man ang inyong kapitan. Ang pagkalam ko nito, meron itong tractor dito eh. No, di ba? So, sa listahan ng province noon, ang tractor hindi ko nakikita sa GSO office. Pero pinipilit ng kapitan that time, property daw ito ng province. Sabi ko sa kanya, ano kukunin ang tractor na yan? Wala naman listahan sa probinsya. But anyway, ganyan talaga ang buhay. Kung makita ko ninyo, ngayon nagbago na ang lalawigan ng Maguindanao del Sur. Itong South UP, mula sa South UP, Talayan, Dindulungan, Angal, Hooker, Mama Sapano, Saidona, Datu Piang, Saribo, Datu Saudi, Datu Unsay, Sarit Saidona, Sarit Agwak, at Hooper, no? It was 12-12. Nahati na ito ng dalawang distrito, particularly sa mga board members. Ibig sabihin ito, magkakaroon ng board members na 10 ang lalawigan ng Maguindanao del Sur. So matutukan na ngayon ito, kung dati natin, ilan lamang, napakalaki ng probinsya natin, that is 36 municipalities.
Ngayon, we only have 24 municipalities at kayo po ay nabibelong sa unang distrito ng Maguindanao del Sur. Kaya nga po, ang dala-dala ko ngayon, ang ating mga magiging board members sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, particularly in the 1st District. Napakilala ko po, una-una nandito si board member Kaka Jen Makapadag, our incumbent board member Frank Rock. Ito, nag-isang babae, ako dalawang babae dito sa inyo. Una-una si Bart Zahara upang ang patuwa na nagiging mayor sa bayan ng Salukagwa. At ang ating mga kasama ngayon, si board member Dr. Baba Omar Jr. Hindi lamang po siya, ngunit kasama rin po natin na magiging board member, si board member Princess Mitimbang. I believe that incumbent ang kanyang tatay, si Dr. Bobby Mitimbang, at kung hindi ako nagkakamali, madalas iyon dito sa South Upi. Halos naikot yan na ang South Upi mula ng aking unang termino. So hindi po kaiba sa inyo si Dr. Bobby Mitimbang dahil ngayon, ang anak niya ngayon ang ipinalit. Ito po ay si Princess Mitimbang. At makakasama po natin ngayon si Dr. Nasser Jamuda upang magkaroon tayo ng representasyon sa Parliament sa buong rehiyon ng Buwan. And of course, nais ko ipakilala sa inyo ang nag-iisang congressman, Congressman in the whole province of Maguindanao del Sur, Congressman Muhammad Tong Paglas. So ito po yung aking mga kasamahan ngayon in the province of Maguindanao del Sur. Siguro nagtataka ang karamihan kung bakit nagbago ang mukha ng aking mga kasamahan. Tulad ng aking paliwanag kanina, dahil nahati na po ang Maguindanao del Sur, kaya magkakaroon na tayo muli ng 10 regular board members at 4 na ex-officio. So nagkaroon na ng mga personalities na bago dahil unang-una para magtukan ng mas maigi ang ating mga distrito. So sa inyong lahat, siguro hindi na rin ako kaiba sa inyo, although this is my first time na umapak po dito sa inyong barangay Kuya, at alam ko po meron po tayong proyekto. I believe malapit lang dito sa Mukandaan. Sa may Bahar, Bahar, that is a PRDP. PRDP project initiated by the province of Maguindanao del Sur, connecting to the municipality of Talayan. So, ibig sabihin nito, pwede na tayong dumaan na mas malapit nang hindi na tayo nagaan sa kabilang lalawigan, which is Maguindanao del Norte. It's not yet a campaign period, so hindi ko na pahabain ang aking sasabihin dahil alam ko marami kayong mga question, na maraming katanungan kung bakit nagkaganito ang mukha ngayon ng lalawigan ng Maguindanao del Sur. Darating at darating tayo riyan upang sagutin mo sa tamang panahon ang inyong mga katanungan. Ang masasabi ko lamang sa inyo, kahit papaano taas noo po akong humarap sa inyo dahil kahit papaano sa maliit na pera na aming minamahal na lalawigan, meron pong nagawa at naging transparent sa inyo ang ating minamahal na lalawigan dahil po isa na po tayo ISO certified in the whole area of farm. Ano ba itong ISO? International Standard Operating Procedure. Ibig sabihin ito, kinalkalga po na mga hindi taga Maguindanao, hindi taga Barm, kundi ang national mismo ang pumalkal
ng aming lalawigan upang tingnan ang aming mga financial kung paano tumatakbo ang pera ng ating minamahal na lalawigan. Kaya taas na po akong maharap sa inyo na wala pong tinatago sa ating kababayan ang ating minamahal na lalawigan dahil tayo ay ISO certified na. You know, it's very hard to compete because alam po natin ng aking anak ay siyang gobernador ng lalawigan ng Sultan Kudarat, 5 kilometers away from Barangay Kuya, Sultan Kudarat na po yan. Alam po natin yung mga kabataan, no? Masyadong, very much aggressive. Masyadong agresibo pagdating sa pag-iisip kung ano-ano ginagawa. Hindi ko naman sinasabing tayo mga matatanda. Hindi na gumagana yung pag-isip natin. But we have to compete. No, I have to compete to those teens katulad ng anak ko sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Hindi ko lang kayang gawin sa ating probinsya ang magkaroon ng magarbong fiesta. Una-una, nandito po tayo sa rehiyon ng Ban at alam ko po na majority ng ating population, the population of Maguindanao del Sur, only is the opposite. Kabaliktaran ito ng Sultan Kudarat. Dahil Sultan Kudarat, kung ang mga IPs, kami mga Muslim ay nasa 20% lamang, ito po ay kabaliktaran ngayon sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Since natin na ito, hindi na siguro tayo umabot ng 10%. Ilan lamang, no? Mula sa aking the boundary, mula sa Dato Abdullah Municipality, dalawang barangay na lamang na iwan na Christian dominant area. Sa Ampatuan, isang barangay na lamang. At I think in Montawal, isang barangay, I believe isang barangay, kaya hindi ako nagkakamali. And of course dito, sa South Upi, na tayo, yung mga kapatid natin, mga IPs. Kaya wali po sabihin na tayo ay minority dahil para sa akin po, pantay-pantay po tayo lahat. Binanggit sa akin noon, nung ako ay during sa pagkamatay ng ating minamahal na Vice Mayor, nandoon po ako. I think that was the third day, if I'm not mistaken, ilang araw lamang after the ambush. Nandoon po ako at may mga ilang kapatid natin na mga IPs na pumunta sa akin, na nanawagan ng hustisya. Pinangako ko po iyon na bibigyan natin ng hustisya ang ating minamahal na Vice Mayor. Because naniniwala po ako, may nagsabi sa akin doon na sana ito na ang pinakahuling kapatid natin na IP ang magbuwis buhay ng dahil sa politika. The Vice Mayor sinabi sa akin that time na it was siya ang pang-75 na naging biktima ng ganung klaseng karahasan. Normal lang kung mamatay sa sakit. Normal yon. Pero pag barilin, ibang usapan yun. It's a different case. Lahat naman tayo hindi magtatagal, di ba? Lahat tayo may hangganan. Yung nga lang, hindi maganda ang pag-alis ng ating Vice Mayor kung hindi na ito mabigyan ng hustisya. So nasa likod niyo po ang lalawigan ng Maguindanao del Sur. Pinapangako po sa inyo na tayo ay kung ano man aking bitawang salita, usap-usap kami na ilan natin ng mga kapatid na hahanapin natin ang katarungan upang mawakasan na ang ganong klaseng pagpaslang sa mga kapatid natin IPs.
So nandito po kami, hindi ko na siguro pahabain dahil magiging sentimento na kasi. We are here to celebrate the victory of the BGC. At tandaan po natin, hindi po ito ang huli nating pagkikita. Sinabi kanina ng ating Vice Mayor na kauna-unahan kong pag-apak dito, tama po siya. Pero hindi niyo rin po ako gaano makikita sa aking opisina. Dahil mas mahal ko ang mag-ikot sa loob ng lalawigan ng Maguindanao del Sur. Gaano ba makuha kung makukupo sa opisina? Tanungin ko kayo. Wala nga ako makuha makukupo. Magsismis na ako sa empleyado. Hindi ko ugali yun. Mas gusto rin ko mag-ikot-ikot ako para malaman ko kung ano nga ba talaga ang pwede natin maitulong. I'm not perfect. Nobody is perfect. Lahat nagkakamali. Ang importante, we are still doing our best. And we are the best in the whole region of Barn. Siguro hindi tayo i-recognize sa ibang bansa, like Malaysia, kung hindi nila nakikita ang ating pinagagawa sa ating minamahal na lawigan, sa ating minamahal na rehiyon ng Barn. So tandaan po natin, the lineup is carrying the BGC, and at the same time, sa bayan po ng South Pupi, kami po ay nagpapasalamat sa tulong ng Corpis, sa pangulo ng ating, of course, pangulo ng ating minamahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, at ating Corpus Representative, Congressman J.C. Abalos, at tulad ng binanggit ng ating Congressman Muhammad Tong Paglas, kung may sakit, huwag kayong makatubiling lumapit dahil meron tayong mga hospital na pinag-aaralan ng pondo para naman makatulong sa mga nangangailangan pang-medical. So, liban po doon, kung sino man yung mga kapatid natin dito, because marami tayong programa, alam ko siguro hindi nakakarating gaano rito because of the cell site, mahina yung cell site natin, mahina ang kuryente natin. Meron tayong programa ngayon sa Kapitolyo, yung pagbibigay ng hearing aid. Kung sino man yung gusto mag-avail ng hearing aid, after today is the last day, meron kami nakalista na at I believe nag-una ito ngayon, nakapagbigay po tayo ng more or less 150 hearing aids. Kaya kung sino man yung gusto mag-avail ng hearing aids, ibig sabihin yung, ano ang tawag yan? Bibi? Hindi makarinig? Magpalista kayo. Kasi alam ko natin, we have to tell you frankly, kahit ako, habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng diferensya sa pandinig. Tama? Hindi lang pandinig, pati mata, nagkakaroon tayo ng diferensya. So meron tayong libreng salamin, meron tayong libreng hearing aid, magpalista lamang kayo. Di ba kapatid natin na naputulan ng paa because of diabetic or because of whatever the reason, ano man yung dahilan, meron po tayong libreng prosthetic leg para sa mga kapatid natin PWD. Yan po ay matagal na programa ng ating minamahal na lalawigan Maguindanao del Sur. Huwag kayong mag-alala. I believe na kung kanina umaga na kayo nandito, nag-aantay sa distribution ng AKAP. Lahat naman tayo ngayon, huwag kayong mag-alala dahil meron naman tayong libreng pagkain sa inyo. Hindi po kayo magugutom. Wala po kami pinuntahan ng mga lugar na hindi namin pinapakain ang ating mga kababayan, lalo-lalo at aabutin tayo at alam kong aabutin tayo ng tanghali. So, I believe
that's all. Yan lamang po ang aking masasabi sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, ang Governor ng Maguindanao del Sur at ang Governor ng Juan Maguindanao, Elected Governor Juan Maguindanao, Governor by Maria Santos Maguindanao, ang Governor ng Maguindanao. Maraming salamat sa inyong lahat. Vio Bagi. That was our top reserve governor in 4 regions of Aguila ng Maguindanao del Sur, Honorable Dai Mariam Santi Mamunadato, MNSA PhD. Una-una sa lahat, nais kong pagtingin ng magandang tanghali ang ating mga kababayan sa Lalawigan ng Maguindanao del Sur, and of course, ang ating mga constituent sa bayan po ng South Lupi ng magandang tanghali. Assalamualaikum. With regards sa katanungan ko ninyo kanina, definitely this is the first time na nandito tayo mismo sa barangay ng Kuya, na aking pinag kanina, at matama po natin dito ang ating kapitan, at the same time, ang ating maging Vice Mayor sa bayan ng South Lupi, at ang kanyang ang ating Mayor Helen, at yun po, at ang po na kanilang mga kasamahan. So, una-una, tayo po ay nagbigay ng AKAP. Ang AKAP dito ay nanggaling po sa 4 piece na pinangungunahan ni Congressman J.C. Abalos. But una-una, nais natin magpasalamat sa Presidente Bongbong Marcos, na siya ay nagkaroon ng ganitong inisyatibo na magkaroon ng tawag ito, ganitong klaseng programa under the Department of DSWD Social Work. No? So, ang mga beneficiaries natin ngayon, umabot tayo ng 1,000, receiving 3,500 pesos. Now, with regards naman sa pagkamuha mo kanina, kung kailan muli magkakaroon ng AKAP or AIX, is depend dahil the fund came from the national. So, hindi po ito pondo na linawin ko, hindi ito pondo mula sa Lalawigan ng Maguindanao, ito po ay pondo na mula sa national. Maaari po ay naman, katulad maaari pwedeng panggalingan ito sa mga congressman, maaaring magaling ito, sa mga senators, maaaring magaling ito, at of course, no, ito ay tulong sa ating mga kababayan na umuspalan. So, because kailan lang susunod. So, definitely, it depends kung ano yung downloads natin ng national. So, I cannot assure you on when and kung magkano at ilan mga beneficiaries ng susunod natin pagbibigyan ng ating programa. It will always depend on the downloading of the national. With regards to BTA extension po, pabor po ba kayo, Rob? I think it's very clear. It's very clear that my position is I'm not in favor of having extension. Hindi ako pabor na magkaroon ng another extension sa rehiyon ng BARM. No? Tulad ng panawagan ng ating Chief Minister, Kati Murad, siya po ay nananawagan na ituloy-tuloy ang eleksyon na ito. Eleksyon na ito ay upang magkaroon ng mandato ng mula sa taong bayan, at the same time magkaroon ng responsibilidad na may mandato mula sa taong bayan, para na rin sa ganun, no? Hindi sila magiging member ng transition, but definitely a regular parliament member of the Bangsamoro. Okay. So, maraming salamat, Go. Thank you very much. Pwede ko picture tayo for souvenir. Yes. Thank you so much. Yan po ang panayan. Maguindanao del Sur, Governor Day Mariam Santos. Pero yung dalawa naman, ako lang mag-pindot.